back to my vlog, everyone. And for today's video, we're going to talk about Fast Cash VIP. May installments pala up to 60 days. At nagpapahiram siya ng up to 32,000 pesos. Bago kayo mapadownload ditong kay Fast Cash VIP, panoorin nyo muna yung vlog na to kasi meron ako mga isi-share sa inyo mga revelations. Charot! Dapat yung mga malaman, mga best. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at sinubukan ko si Fast Cash VIP last month. Kaya meron akong dating vlog, yung step-by-step process ng pag-apply. Kahit a first-timer mo, 2 payments ka agad. Yung offer sa akin, 3,500. Yung natanggap ko mga barely 3,000. Pero 2 payments. Binayaran ko 2 payments, 2,000, 2,000 each. So yung total ko binayaran is 4,000 pesos. Ang mahal kaya, guys. And isi-share ko yung na-observe ko sa inyo. So this is Fast Cash VIP 1 month after. This video is not sponsored. Sinubukan ko yung loan app na to para meron kayong heads up at makapag-decide ba kayo kung talaga bang okay to para sa inyo o hindi. So this loan app can be downloaded sa Google Play Store. Wala po siya sa iOS at the moment. 32,000 pesos daw. At saka installment loan siya. And it's under Fcash. Napautang ako ng 3,500 para masubukan ko siya. Yung na-release sa akin is 2,000 something, almost 3,000. So mga nasa 500 yung kanyang 500 plus yung kanyang processing fee. Pero kung approve ka, kaagad mo naman siya matatanggap, mga guys. So, natanggap ko siya sa aking GCash. Yung babayaran ko every month was 2,012. Every 15 days yun. Take note, wala kang reward kung magbabayad ka ng early. Kasi wala naman siyang tulad sa ginagawa ni GCash na parang rebate or adjustment kung sakaling early payer. Wala lang. Para hindi ka lang kulitin ng kanilang mga kolektor. So, 3 days before my first due date, walang kumulit sa akin. After my first payment, tumaas agad yung aking credit limit from 3,500 na una niyang offer, naging 10,000. Bongga ha. Pero yung ayaw na ayaw ko sa kanya, nung dumating na yung second ko ng installment. Ang angas ng kolektor niya, guys. Tawag siya ng tawag 1 day before my due date. Ang kulit niya. Kung hindi mo masagot, tatawag siya ng tatawag. Pagkatapos ng missed call na yan, may text. Walang pangalan. Number lang. Friendly reminder, bukas ang araw ng inyong nakatakdang due date. Maaaring magbayad ng advance o ngayong araw. May makukuha ba ako pag nagbayad ako in advance? Yun lang, promise lang nila na makaka-reloan ako ulit. Mga nais mag-reloan ngayong araw at may nakahanda ng pambayad, paalala lang po, mayroon kaming cut-off sa mga reloaners hanggang 5:30. Cut-off pang nalalaman. Kung maaari, pwedeng isettle lang inyong account ng mas maaga or bago mag 5:30 at i-avail ang inyong posibleng reloan. Posible. Ngayon araw, maaaring huwag pansinin ang mensaheng ito kung nagawa na ang pagbayad-bayad. Salamat, Fast Cash. Tumawag ulit kasi busy nga ako, hindi ko nasagot. May natanggap naman ako ng isang text. Ano namang pangalan, guys? Maaari niyong ihabol yung payments ngayong araw hanggang 11 PM para bukas ay hindi na kayo maabala sa mga text and call reminders. Ang pagbayad ng advance payment ay nabe-benefit ng higher credit standing and possible higher reload. Okay pa to? Pinaka-ayaw na ayaw ko sa mga text na natanggap ko nung araw na yan ay... Magandang hapon. Nais naming ipaalam na kami ay posibleng tumawag sa inyong binigay na contact reference sa kadahilan ng ilang ulit na kami nagpaalala ungkol sa iyong ayos na balanse. Patuloy ang inyong pagsasawalang bahala sa aming mga mensahe at hindi pagsagot sa mga tawag ng inyong natatanggap. Hinahangad namin na kayo ay makikipagtulungan upang magkaroon ng maayos na kasunduan ukol dito. Mangyaring 1 day before, hindi pa ako due, guys. Dito na yung text. Parang nagbabanta na. Ayoko sa mga ganitong klaseng mga loan app. 1 day before, dahil hindi ko lang nasagot yung tawag nila, nagbabanta na. Hindi ka pa overdue. May ganun na siya. May pagano na siya. Pinag-iisipan kung uutang kayo dito o hindi. Yung text na galing talaga sa Fcash, bait-baitan. napaka-formal. Dear, your due date is tomorrow. Please repay the loan before. And then ganun. And finally, the next day nagbayad ako, guys. At may good news. Yung mga text na medyo maangas ha, sa iba-ibang number nanggagaling. Pagkatapos kong magbayad, guys, doon nakita ko na meron akong credit limit na nakaka-confuse. Tumaas nga yung credit limit ko. Sabi is yung credit limit ko daw is 10,000 pesos. Pero yung maaari ko lang utangin is 7,000. Meron pa siyang definition kung ano yan. Pero nakaka-confuse. Now, doon naman sa part kung saan mag-a-apply ka na nakakapagtataka kasi yung pwede mo lang hiramin is 5,000 pesos, which isn't really a big deal. Anong magagawa ko? Yun lang yung offer niya. At meron pa siyang pa-loans, pa-installment.
So this time, hindi na 30 days, naging 45 days na. Sa mga good reloaners, 60 days daw. Pamilyar na pamilyar, iba lang yung kulay. 4,000 yun yung kanyang minimum. Pwede bang 1,500 lang? Pwede bang 1,000? Ba't kailangan siya yung nagdidikta kung magkano yung pinakamababa mong pwedeng hiramin? Pamilyar talaga siya, guys. 600 yung ikakaltas niya, so may matatanggap mo 3,400 na lang. Yung total mong babayaran is 4,825 kasi every 15 days magbabayad ka ng 1,608. Napa-scroll ako sa baba. Parang nagkaroon ako ng deja vu, mga guys. So, ayun. At kung ganun siya kakulit one day before your due date, then, I feel like, pag hindi ka nakabayad, makulit na makulit na makulit na makulit siya. Plus, meron pang penalty na 1% on a daily basis and late fee na one time. Kung doon ka naman sa 2 payments, standard pa rin yung service fee niya kasi nasa 15%. Yung matatanggap mo 3,400. Yung babayaran mo 4,610. 10% per installment siya, mga guys. Mahal. Masyadong mahal. At kung doon ka naman sa 15 days, so service fee niyang 15%, so kakalta siya ng 600, matatanggap mo 3,400, babayaran mo 4,400, 1,000 yung cost ng pag-uutang dito. Para sa akin, hindi siya okay. At meron pa siyang pa-referral para magkaroon ka ng bonus. Yung bonus na to, parang liliit yung babayaran mo sa kanya. Pero bakit ka naman magre-refer ng mga kamag-anak mo or anybody to a loan app that's a potential problem? Ano, damay-damay to? Pag-isipan ng mabuti kung magre-refer kayo ng ibang tao dito sa loan app na to kasi hindi ko siya bet. And you guys, na aside from the personal information na hihingi niya, buti naman at hindi siya humihingi ng Facebook, ang contact details yung maaari niyang tawagan, possible, yung sabi niya, 5 contact details yung maaari niyang tawagan the day after your due date and so on and so forth. Pero just seeing gaano siya kakulit the day before, nako, red flag na yan. Nai-imagine ko na kung gaano kasakit yung ulo mo dito kung hindi ka makabayad. Dapat pinag-iisipan bago umutang sa ganitong mga loan app. So, yung makita yung step-by-step process ng pag-apply, you can check my other vlog. But, I suggest na hanap na lang kayo ng iba bet. Pero nasa inyo yan kasi kayo naman yung mag-uutang, kayo naman magbabayad. Pero dapat naiintindihan nyo kung ano yung pinapasukan nyo dito. Bakit mukha siyang familiar? Hindi mo to makikita kapag nagbabrowse-browse ka lang sa Google Play Store kasi iba yung developer ng isang app na to. Sa Huawei Gallery, guys, sa Huawei Store, dun ko nalaman na yung Fast Cash na under sa kay Fcash, Mobile Lending, iisang developer lang sa kay Mr. Cash. Anyong maniwala? Ayan, no? From the same developer. Huawei to. Ayan, from the same developer, lumalabas si Mr. Cash. Hindi ko naman sinasabi na confirm talaga na ganito to. Pero guys, kitang-kita dito eh. Rehistrado po yung mga loan apps na to. It's just that, kailangan talaga pinag-iisipan bago umutang. Below kung may mga loan apps kayong gustong pasilip sa akin. And also share your experience with Fast Cash VIP. Thank you so much for watching today's video. Kung hindi pa kayo subscribe to my channel. I'll see you on the next vlog. Bye!